Palad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may ninirang tanga at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang kayamanan sa langit. Dooy walang nanirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madarimlan ang buong mong katawan. Kahit kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim yan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon ating ginugunita si San Aloysius Gonzaga, isang Jesuita, at dahil sa kanya na natututo tayo na isentro ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos na siya lang ang ating kayamanan. Ang tema natin, kayamanan. Sa salitang Hebreo, ang kayamanan ay utsar. Pero dahil ang ating pagbasa ay mula din sa Ebanghelyo at iba pa ay sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang kayamanan ay Thesaurus, na sa Latin naman ay Thesaurus. Sa buong Biblia, ang kayamanan na espiritual ay 89 na ulit nakasulat. Pero ang kayamanan na ordinaryo ay 92 na makikita. Atin pong tingnan na mayroon pong mahalaga na kayamanan. Akala natin ang kayamanan ay yung mga ginto, pilak, deposito sa bangko, kung ano yung magandang ari-arian natin. Hindi. Ang tunay na kayamanan ay yung mga hindi masisira, gaya ng karunungan, kaalaman, at ang Diyos. Dahil sa pagnanais ni Atalia na ipagpatuloy niya ang pagiging makapangyarihan at kayamanan, kanya pong pinapatay ang lahat ng pamilya na maaring maging pinuno o maging hari. Pero itinago ang isa sa mga magiging hari sa pamagitan ni Jehoiada, na siya yung hari noon sa templo, si Joas, na naideklara naman pagkatapos ng nakatakda na panahon na hari, at si Atalia ay namatay. Kaya ito yung mga paraan ng Panginoon. Ayon pa sa ating Salmo 131, na siya na gustong magnahan sa Sion
ay siya ring maghirang kung sino yung maging kasunod sa lipi ni Haring David, at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo sa atin na sinasabi niya sa Ebanghelyo natin ngayon ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 20, sinasabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may nirang tanga at kalawang at nakapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang kayamanan sa langit. Yung pong gustong magkaroon ng kayamanan sa langit na atin pong Panginoong Diyos, kayamanan na tayo ligtas, kayamanan na kagalakan na walang katapusan sa langit, pumalakpak po na malakas sapagkat ang Diyos ay siyang ating tunay na kayamanan. Hindi po ang kayamanan sa mundo, hindi po ang pilak, hindi po ang ginto, kung anong mga aririan dito sa mundo. Diyos ang tunay na kayamanan. Kaya paano po tayo mag-impok ng kayamanan sa langit? Mayroon pong 7 paraan. Una, magkaroon tayo ng pagbabago sa ating puso. Nang ating puso ay magnanais lang na mga bagay-bagay na makalangit. Pangalawa, tumulong tayo sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Sapagkat kung tinutulungan natin sila, nakapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Pangatlo, tayo po ay gagawa ng mga paraan na ipahayag natin ang ating pagpupurit, pagpupugay sa Diyos sa pamagitan ng paghahanap muna sa Kanya at ang Kanyang paghahari. Gaya ng nakasaad sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, verso 33. Hanapin muna ang paghahari ng Diyos at maangkin natin ang lahat. Pang-apat, mamuhay tayo ng payak na pamumuhay. Simple na pamumuhay. Atin pong ibukas ang ating sarili sa tinatawag na probidensya na banal ng Diyos, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay Kanya pong tuparin. Kaya magtiwala sa Kanya, sapagkat siya lang ang tunay na makapagbigay sa atin ng kinakailangan sa ating buhay, hindi ang mga kayamanan sa mundo. Panglima, maglingkod tayo ng tapat sa ating kapwa-tao. Maglingkod tayo na may pag-ibig at may puso. Pang-anim, na ibahagi natin ang ating sarili sa dekalidad na panahon, sa talento na makapagbigay ng kagalakan sa kapwa at sa kayamanan o mga biyayang natanggap natin sa Diyos. Sapagkat kung tayo'y nagbahagi sa kanila, doble-doble ang kayamanang maimpok natin sa langit. At panghuli, at ito yung pangpito na mahalaga, ang Diyos ay siyang tunay na yaman natin at siya lang ang ating asahan. Kaya sinasabi ni Santa Teresa de Avila, huwag tayong mag-abala sa mga bagay sa mundo. Lahat ay lumilipas. Diyos lang ang sapat. Solo Diyos basta. Pakisabi sa katabi mo, Diyos lang ang sapat. Diyos lang ang sapat, Diyos lang ang tunay na kayamanan natin. Diyos lang ang siyang makapagbigay ng kagalakan. Sapagkat kung nasa atin siya, ang kayamanan ng buhay na walang hanggan, ang kayamanan ng kaligtasan, ang kayamanan na ang Diyos ang siyang magbigay sa atin ng ating tunay na buhay na ganap at ikasiyasya ay sumasa atin. Walang ibang kayamanan na tunay liban sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.